Ako si Jison. Maganda at mayaman, isang prestihiyosong unibersidad sa ibang bansa. Nakatanggap pa ako ng liham ng pagtanggap. Lahat ay naiinggit, pero 3 buwan lang ang nakalipas. Ako ang tinatawag ng mga tao na isang kaawa-awang asong babae. Oh my! Si Jison, ang pinakamagaling na estudyante sa buong paaralan. Siya ang alipores ni Cha Songjay, hindi ba? Para makapasok sa parehong paaralan ni Cha Songjay, tinalikuran niya ang graduate school sa Songhua University at nag-apply sa isang pangit na kolehiyo. Uminom! Uminom na! Uminom! Seung-ya. Pero Cha Seung-ye, masyado kang lumayo. Nakakuha ka ng 350 puntos, pero kay Jison, nagsinungaling ka at sinabing 200 puntos lang at niyaya mo siyang sumama sa iyo? Gagawin ba niya iyon? Siyempre, anong klaseng babae siya? Kahit sabihin ko sa kanya na kumain ng tae, gagawin niya at sasabihing masarap. Tama ba? Kailangan niyang mawala para makasama ko ang taong mahal ko magkasama. Tara, uminom tayo. Opo, ma'am. Sona, ako ang ina ni Songjay. Ang aming Songjay nakakuha ng 350 puntos sa pagkakataong ito. Maaari ba siyang mag-apply? Sa ganyang mataas na marka, siyempre dapat siyang mag-apply. Dahil niloko mo rin ako. Hindi ako pwedeng manahimik na lang. Patas, tama? Pero para sa akin, mayroon akong acceptance letter mula sa prestihiyosong unibersidad sa ibang bansa. Ikaw, ano ang meron ka? Seung-jae, nandito ako. Naku, siya ang top ng school. Sa 420 puntos, sa Songhua University walang problema, di ba? Yisuna, sa Mugang University, tulad ng sinabi ko, nag-apply ka ba? Oo naman. Tingnan mo ito. Nag-apply ako. Talaga? Cha Seung-jae, ang galing mo talaga. Si Jisuna ay nasa ilalim mo, ano? Karaniwan, sa mukha lang ako tumitingin. Mamaya, kapag nalaman mo ang totoo. Sa gwapong mukha na ito, anong ekspresyon ang gagawin mo? Talagang naiinis. Kung mamatay ka, sayang naman. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Seung-ya, kung mag-retake ka ng exam kasama ako sa 1 taon lang, sa mas magandang unibersidad, pwedeng pumasok, bakit ayaw mo? Anong kalokohan yan? Ang universidad na pinili ko, hindi mo ba gusto? Ang pumasok sa parehong universidad na katulad ko, nakakahiya ba? Hindi. Hindi yon ang ibig kong sabihin. Parehong universidad naman, bakit mo niraranggo? Huwag kang ganyan mabuhay. C. Kung ayaw mo, tumigil ka. Makipag-break? Kahit magpalit ka ng application ngayon, hindi pa huli. Kasi Ungya, ikaw ang nagdala nito sa sarili mo. Hindi tayo naghihiwalay. Iyan ba ang dahilan kung bakit sinabi mong mag-ulit ng taon? Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Alam mo, basta kasama kita. Kahit saang paaralan ako pumunta, ayos lang ako. Kaawa-awa kang babae. Ang unang pag-ibig ni Cha Seung-jae ay si Go Yun-ae. Alam ng lahat iyon. Magkasama silang lumaki simula bata pa, muntik nang maging magkasintahan. Sa kasamaang palad, ako, na mahusay sa pag-aaral, kumapit kay Cha Seung-jae at pinaghiwalay sila. Seung-jae, biro lang ang sinabi mo kanina, di ba? Sina Cha Seung-jae at Go Yun-ae ay magkapareho ang mga marka. Kaya kayong dalawa ay nag-apply sa parehong universidad. Alam ko lahat tungkol diyan. Nagpapanggap ka ngayon para lokohin ako. Mamaya, kapag ang mga marka ay ilalabas, tatawanan mo ako kasama si Go Yun-ae at hihiyain mo ako. Pero ako, ay hindi sapat na tanga para isuko ang buhay ko.
Pagdating ng Setyembre, mag-a-abroad ako ayon sa plano. Kasama ang kabilang kasarian dito. Halikan ng 1 minuto. Maganda ito. Go Eunay. Bakit mo tinitingnan ang nobyo ko ng ganyan? Go Yunai. Bakit mo tinitingnan ang nobyo ko? Kung wala kang gusto, uminom na lang. Ano bang sinasabi mo? Hindi makainom si Yun Ai. Sige, gawin mo na lang. Huwag mo akong madaliin. Oy Nay, Basta. Gagawin ko to sa isang ito. Halikan mo siya. Bilisan mo. hindi. Pareho kayong may gusto sa isa't isa. Pero parang pinilit ko kayo. Nakakatawa talaga. Ayos lang. Yiseon, kita mo? Tapos na. Totoo hamon. Masaya iyan. Sige, tuloy natin. Sige, sandali lang. Anong ibig mong sabihin? Jiseon, bakit hindi ka nagseselos? Bakit hindi mo ako pinipigilan? Wala ka nang pakialam sa akin? Ikaw ang unang humalik kay Unai. Wala akong ginawa. Gusto mo bang magselos ako? Eh di magpapanggap pa ako. Kanina lang, nakita ko ang tingin sa iyong mga mata. Kung gusto mo si Iyon alis ako. Pero Mugang University. Sa tingin ko, hindi tayo pwedeng magkasama. Seon, hindi ganoon. Sa Ungjay, talaga bang hindi mo gusto si Una? Siya lang. Alam niyang tutulong ka. Sinadya niya yon, di ba? Mali ka. Si Yun Ai ay isang taong kasama ko lumaki mula pagkabata, parang nakababatang kapatid. Ang gusto ko ay ikaw. Si Yun Ai ay pupunta sa Sunnam University at mayaman ang pamilya niya, kaya hindi kami bagay. Ikaw lang ang meron ako? Hindi? Ikaw lang ang mahal ko. Seryoso ako. Magtiwala ka sa akin. Walang kabuluhan ang sinasabi mo. Ang mga marka ng klase natin, nakita ko lahat. Ang marka ko, mas mataas kaysa kay Iunay. Maniniwala ako sa'yo. Uy guys, sobrang pagod ako ngayon. Mauuna na ako. Ngayon hindi ka na nagpapanggap. Inaakala mo bang bobo ako? Bakit mo ginawa yun kanina? Muntik na tayong maghalikan. Nakakasuka. Tiyak na si Jiseon nagseselos at sinubukang guluhin ako. Bakit mo siya pinapakalma? Ano naman ako? Tiisin mo na lang ng ilang araw. Kapag inanunsyo na ang mga marka, siya lang ang mapapahiya. Kung hindi ako tumulak kanina, talaga bang manonood ka lang? Paano magiging ganoon? Wala akong magawa kundi magpanggap, di ba? Jiseon papasok sa Mugang University. Ang manggugulo sa atin mawawala. Tayo lang dalawa ang pupunta sa Sunnam University, di ba? Nanay,
Nanay. Nanay. Nagpasya na ako. Mag-aaral ako sa ibang bansa. Ang taas ng mga score mo at susuko ka lang, pipili ng lokal na universidad, yung estudyanteng si Cha Songjay, yan ba ang dahilan? Bakit? Kayo ba naghiwalay? Nanay, ang anak mong babae ay aalis mag-isa papunta sa ibang bansa. Nanay, allowance. Mga 200 milyong won. Pwede mo bang ibigay sa akin? Chisiona, magnanakaw ka ba? Nanay, ikaw ang pinakamahusay, nanay. Oh, umalis ka na. Allowance? Mabibigyan kita, pero tapusin mo muna ang visa application mo at pumasok ka sa tindahan. Saka ko ibibigay sa'yo. Itong mukha, talagang nagustuhan ko. Sayang. Sinusubukan kong wakasan ng maayos. Pero ikaw, kasama si Go Eunai. Niloko mo ako at sinubukan mo akong saktan. Kaya ako, hindi na pwedeng manahimik na lang. Galit ka sa akin. Alam ko kung bakit. Ikaw ang pinakapogi sa eskwelahan. Sa lahat ng tao, may katulad kong kumapit sa'yo, di ba? Siguradong marami kang naasar sa'yo. Sa halip, nakinabang ka rin ng marami, di ba? Pogi, may date ka na naman? Ngayon din, si Jisoo na ba ang nag-abot sa'yo ng hapunan? Itong shirt din. Si Jisoo na ba ang bumili niyan para sa'yo? Para gamitin ako. Nakipag-date ka sa akin, alam ko. Pero wala akong pakialam. Ako rin, dahil sa mukha mo, nakipag-date sa'yo. Hindi rin ako mabuting tao. Seungya, nasa ikatlo ka. Cha Songjay, maganda ang ginawa mo sa pagsusulit ngayon. Si Jisoo na ba ang nagturo sa'yo? Siguradong lagi kang nagpupuyat. Pero, pagkatapos mo akong gamitin, hindi mo pwedeng saksakin sa likod. Walang utang na loob. Napupok, ngayon wala kang silbi sa akin. Jison, humingi ka ng tawad kay Yunai, class president, ngayon din. Yunai, sa isang kapritso ngayon, halos halikan si Jin Sang-do. Lahat to dahil sa'yo. Magkaklase tayo? Huwag nating gawing awkward ang mga bagay. Pumagit na ako ngayon, pero ikaw ang mali. Humingi ka ng tawad ngayon din. Pumunta ka sa palengke ng isda at kunin ang mga pagkaing dagat na kailangan natin ngayon. Nanay, sinasabi mo bang gagawin ko itong uri ng trabaho? Anak ako ng mayaman, alam mo naman. Sa counter lang, hindi ba pwedeng kunin ko na lang ang pera? Talaga bang papagtratrabahuhin mo ako? Akala mo ba madali kumita ng pera? Bilisan mo at pumunta ka na. Mamaya, maghuhugas ka rin ng pinggan at tatanggap ng order. Ang anak kong lalaki pumasok sa Songhua University ngayong taon. Kapag nakuha na namin ang acceptance letter, bibili tayo ng pinakamahal dito, iuwi natin at mag-party. Anong score nakuha ng anak mo? Tindera ng isda ay masyadong nakikialam sa lahat. May intindihan mo ba kung sasabihin ko? Jiseon, anong ginagawa mo dito sa ganyang itsura? Nagtatrabaho ka ba ng part-time para sa tuition? Jiseon, alam mo, ang mga tao kailangang malaman ang kanilang lugar? Tingnan mo ang sarili mo. Mahirap ang pamilya mo, at ang eskwelahan mo ay parang kakaibang lugar na inaplayan mo. Kung masyadong malaki ang agwat sa inyong dalawa, walang magandang resulta. Hindi ba, Jison?
Ma'am, talaga bang makakapasok si Cha Song-jae sa Songhua University? Oo naman. Ang Seongjay natin sobrang takot. Nag-apply sa Seongnam University. Ako pinalitan ko sa Songhua University. Oy, anong balita? Kung ganun, sana maging maayos. Ma'am, ang galing. Cha Sendya, sira ka na. Tagapamahala, nandito na ang seafood. Iwan mo lang diyan. Ako na bahala. Jiseon, kung mahirap ang sitwasyon sa bahay, sabihin mo, pwede ka naming tulungan. Bakit may part-time ka pa? Bilisan mo kumuha ng order namin. Pasok. So, ano ang oda? Kunin ko ito at ito. Ito rin. Seona, dahil sa iyo nandito ang mga bata, kumakain kami rito. Tumayo ka ng maayos at magsilbi ng maayos. Huwag tamad-tamad. Pasensya na, pero serbisyong VIP lang iyon. Sa dami nung in-oda mo, hindi ka makakakuha ng VIP service. Sino ka para hamakin kami? Halika at magsilbi ka ng maayos. Ilabas mo lahat ng mahal. Para sa isang part-timer sa BBQ, sobra ka naman ang yabang mo. Chef, eto, king crab, lobster at tuna. Dadalahin ko lahat ng mahal. Ang total ay 1,260,000 won. Paano ka magbabayad? Baliw ka ba? Bakit ang mahal? Hindi pwede. Walang pera ka ba? Ikaw ang nagsabi na mahal na bagay ilabas lahat. Ano bang sinasabi mo? Si Yunai, maraming pera. Mahirap at walang alam hindi tulad mo. Biglang sumakit ang tiyan ko. Pupunta ako sa banyo. Tagapamahala. May customer na nagtatangkang umalis. Anong klaseng lalaki iyon? Tagapamahala si Jato. Sinabi ko sa iyong magbayad. Sabi niya pupunta siya sa banyo. Sigurado akong tatakas siya nang hindi nagbabayad. 1,260,000 won lang? Eon ay? Magbayad ka agad. Wala akong dala na ganyang kalaking pera ngayon. Ikaw? Nagdala ka ba ng pera? Kung magbabayad ka muna, isusunod ko na lang sa iyo. Hindi naman siguro tayo magkakaroon ng ganyang kalaking pera. Diba? Son maaari mo bang bayaran muna? Para sa amin? Mamaya, kapag nagdala na ng pera si Yune, babayaran ka niya, di ba? Hindi ko na kaya ito. Ikaw na walang hiya. Wala siyang binabayaran kahit isang sentimo at gamit ang pera ko sa harap ni Goyun eh. Nagpapakita siya? Akala mo ba tanga ako? Hindi. Jiseon, anong ibig mong sabihin? Magkaklase tayo. Hindi ka ba tutulong? At ikaw ang umorder, syempre ikaw dapat magbayad. Ikaw ba ang may-ari? Kaibigan ko siya. Magbabayad siya. Kaya ibawas mo sa sweldo niya. Paano ako makakakuha ng pera sa batang ito? Bukod dito, ang pagkain na in-order mo, hindi man lang siya kumagat. Noong kumakain ka, nakatayo lang siya sa tabi mo, tama? Pero bakit gamit ang sweldo niya mo binabayaran ang pagkain mo? Tawagin na lang natin ang pulis. Mga matatanda na tayong lahat, kailangan nating managot. Sandali lang. Tatawagan ko ang tatay ko. Nakabantay ako sa'yo. Nasaan ka? Umalis ka. Hindi ba sapat ang 100,000 won? Akala mo ba nahulog ito mula sa langit? Araw-araw nangungutang ng pera sa mga loan shark? Ito ay perang pinaghirapan ko. Paano mo ginagamit ang pera ko ng ganito? Yun hindi mayaman ang tatay mo, lamang. Isang loan shark. Naintindihan mo?
Ngayon ay bubugbugin ka. Jiseong, anong ginagawa mo? Kung hindi ka humingi ng tawad ng maayos kay Unai, nang maayos tapos na tayo. Tayo maghiwalay. Wala kang kahihiyan. Seongjay, pasensya na. Mali ako. Sa tingin ko hindi tayo bagay sa isa't isa. Aalis na ako sa buhay mo. Magkasamang pumasok sa Mugang University. Lang. Kunwari hindi nangyari. Sandali lang. Ibig sabihin, hindi tayo dapat maghiwalay. Lang. Kung hihingi ka ng tawad kay Unai, papalampasin ko na. Naintindihan mo? Si. Gagawin ko mamaya. Cha Seongjay. Ang bentahe sa relasyon natin. Nahawak mo, pero palagi kang napapasunod sa akin, tama? Hindi ka pa ganoon. Kapag nakuha mo ang admission letter mo, bibigyan kita ng mas malaking regalo. Sige, ngayon, kapag tinawag ko ang pangalan mo, lumabas ka at kunin ang iyong admission letter. Jiseon, ang resulta para sa Mugang University malamang hindi pa lumalabas. Bakit ka pumasok sa eskwela? Pumunta ako para makita ang biro. Na nag-apply ka sa Mugang University ang pinaka nakakatawang bagay. Pero anong klaseng biro ang pinapanood mo? Seongya, anong ibig mong sabihin? Pareho tayong nag-apply sa Mugang University, di ba? Jiseong, nakakaawa ka talaga. Talaga bang akala mo pupunta ako sa eskwelang iyon kasama ka? Makinig ka ng mabuti. Nakakuha ako ng 350 puntos, kaya nag-apply ako sa Songnam University. Seongjay, nabibiro ka. Hindi ito biro. Hindi na natin ito mababago ngayon. Sinira mo ang buhay ko. Bakit mo? Binubuli si Unai? Makinig kang mabuti. Ginamit lang kita mula pa sa simula. Gumastos ka ng pera para sa akin at nakisali ako sa pagiging magaling sa pag-aaral. Ni hindi ako tumingin sa iyo. Cha Seongjay, hindi tayo nagde-date kahit na tinuruan kita mula sa pinakamababang bahagi ng klase hanggang sa ikatlong pwesto sa buong grade. Dapat kang magpasalamat. Sa halip, ginagawa mong ang kabutihan ko. Parang utang na may paghihiganti. Kaya ikaw ay isang kaawa-awang tao. Binabayaran mo ang presyo ng sarili mong katangahan. Kaya nag-aaral ka ng mabuti at nakakakuha ng unang pwesto. Ibig bang sabihin yan ikaw na ang lahat? Ang paraan ng paghahagis mo ng pera sa akin, parang nagpapakain ng aso at umaasta kang napakataas. Sinusubukang turuan ako, nakakasuka lahat iyon. Naging mabait ako sa iyo at tinuruan kita. At dahil doon, tinatawag akong madaling utuin ng mga bata. At ikaw, sa tingin mo ginawa ko iyon para insultuhin ka? Iyan ba ang iniisip mo? Ano bang problema mo? Bakit ang sama mo? Ngayon, walang silbi ang sabihin ito. Pupunta ako sa Seongnam University, kasama si Unai. Ikaw ay nasa Mugang University, nagsasayang ng oras at magtatapos. Babaguhin natin ang ating buhay sa Songnam University. Go, Eunai. Pumasa sa Songnam University. Binabati kita. Salamat. Sige, yan lang para ngayon. Mahusay ka ba sa pagsusulit? Hindi ako mahusay. Teacher, nag-apply din ako sa Seongnam University. Bakit wala ang akin dito? Ang acceptance letter mo, wala akong natanggap. Baka hindi ka pumasa? Hindi. Hindi iyon maaari. Nakakuha ako ng 2 puntos na mas mataas kaysa kay Unai. Nag-apply kami sa parehong major. Imposibleng tanggihin ako. Mom, bakit ka tumawag? Dumating ba ang acceptance letter sa bahay? Anak, nakuha mo ang acceptance letter. Tama ba? Ay naku, ang mga kaibigan ko naghihintay. Songhua University? Ano ang pinagsasabi mo?
Oy, tangga ka. Kung hindi dahil sa nanay mo, mamimiss mo ang pagkakataong makapasok sa Songhua University. Binago ko ang application mo sa Songhua University. Naghanda na ako ng celebration party. Sa mga kaibigan ko, ipagyayabang ko na ang anak ko ay nakapasok sa Songhua University. Magpapakitang gilas ako. Ma, bakit mo ginawa yon? Bagsak ako. Ngayon, hindi na ako makakapagkolehiyo. Ano? Anong nangyari? Hindi ko alam. Pasensya na, anak. Sa guro mo, pakisabi sa kanya na ibalik ang application mo. Pakiusap mo ng maayos. Anak? Okay lang. Tara, sa Mugang University tayo magkasama. Sa score mo, siguradong makakapasok ka doon. Iba ako sa'yo. Hindi ako papasok sa ganyang eskwelahan. Kapag hindi mo naman pinapakialaman, ang dali-dali mong magsalita. Pero hindi ka naman kailanman nagmalasakit sa buhay ko. Ngayon, tapos na ang buhay mo. Anong pakiramdam? Pasensya na. Hindi ako makakapunta. Okay lang, Saong Jai. Hihintayin kita sa Seongnam University. Hindi. Ibig kong sabihin, pwede ba mag-retake ka ng entrance exam kasama ko? Ikaw ang dapat mag-retake. Halos hindi ako nakapasok sa kolehiyo. Hindi ko kayang sirain ang buhay ko. Go, Eun-ai. Anong ibig mong sabihin? Si Jisuna nakakuha ng 420 puntos at nag-apply sa Mugang University pero hindi ka man lang mag-retake para sa akin? Mas mababa ang pagmamahal mo sa akin kaysa kay Jisuna? Hindi ako si Jison. Hindi ako kasing bobo ni Jay. Jision, pasensya na. Ngayon, naiintindihan ko na. Wala akong iba kundi ikaw. Tara ulitin natin ang exam ng magkasama. Ako, pupunta sa Mugang University. Nangako ka, di ba? Na magkasama tayong pupunta sa Mugang University. Ayaw mo bang sumama sa akin? Sinabi mo na wala kang iba kundi ako. Ngayon na ang pagkakataon mo. Ipakita ang tunay mong nararamdaman. Ipakita ang tunay mong nararamdaman. Hindi ba? Isa akong gago. Ang hindi makatwiran kahilingan na ginawa ko, lahat iyon ay gawa ni Go Yun-ai, nalinlang din ako. Sinabi niya na bubulihin ka niya. Pasensya na, ulitin natin ang exam ng magkasama, pakiusap. Biro lang. Hindi ako pupunta sa Mugang University. Talaga? Siyempre, hindi na ako makikipag-ulit ng exam sa iyo. Anong ibig mong sabihin? Tingnan mo ito. Liham ng pagtanggap sa Stanford. Pagpaparehistro ng Setyembre. Ano ang Stanford? Hindi mo sinabi sa akin, di ba? Jiseon, kahit walang tuition, nagtatrabaho ng part-time, sa anong pera ka mag-a-abroad? Ang gastos ng pag-aaral sa ibang bansa, alam mo ba kung magkano iyon kada taon? Kahit mayaman ang pamilya ko, hindi man lang ako makapag-abroad. Ano bang nagpapaisip sa iyo? Na makakapagsabi ka ng ganoong kasinungalingan? Naloka ako. Siya. Jison, hindi mo na kailangang magsinungaling para lang ilabas ang galit mo sa akin. Wala talaga tayong oras. Hindi ka rin nag-submit ng application mo, di ba? Sabay tayo. 1 taon lang. Mag-aral pa. Ikaw ang nangunguna sa buong paaralan. Kung tutulungan mo ako ng 1 taon lang, makakapasok ka sa kolehiyo. Tiyak na magtatagumpay tayo, di ba? Hindi. Siya sa Ungjay. Tingnan mong mabuti. Ang sinungaling. Ikaw lang. Itong logo. Kahit itong stamp. Totoo ito. Ang sinungaling. Ikaw lang. Acceptance letter ng Stanford. Pagpaparehistro ng Setyembre. Ang acceptance letter ko. Ang acceptance letter ko. Cha Song-jae, anong ginagawa mo? Iyan ay acceptance letter mula sa isang prestihiyosong universidad sa ibang bansa. Kung pupunitin mo iyan, paano mag-aaral sa ibang bansa si Sona? Ano kung punitin ko?
Pareho tayong papasok sa iisang universidad. Alam ng lahat iyan. Hindi ba alam mo, guro? Ang acceptance letter ko. Matapos mangako na sabay tayong pupunta, palihim kang naghanda para mag-aral sa ibang bansa? Ang pagpunit ng acceptance letter mo ang parusa na nararapat sa iyo. Ikaw ang may kasalanan nito. Okay lang. Pasensya na sa pagbigo sa iyo, pero ito ay isang kopya lang. Binibiro mo ba ako? Pinlano mo lahat ito, hindi ba? Ang usapan na magkasama tayong pumasok sa iisang universidad kasinungalingan lahat, hindi ba? At saka ano? Totoo bang gusto mo ako? Ikaw ang nagdaya sa akin para mag-apply sa mukhang university. Pinilit mo akong mag-apply. Naghanap lang ako ng alternatibo. Anong problema? Ako lang ang tinanggihan. Pareho kayo iiwanan ako? Alam mo mula pa sa simula, hindi ba? Para hiyain ako ngayon sadyang pumasok ka sa paaralan? Na tinanggihan ako? Alam mo ba? Sabihin mo sa akin, ikaw ba ang gumawa? Cha Seung-gya, gising na. Ang nanay mo ang nagbago ng application. Anong kinalaman ko doon? At sa susunod, kapag gusto mong gawing tanga ang iba, alamin mo muna ang iyong lugar bago ka kumilos. Mali ang napili mong kalaban, kaya huwag mong mapahiya ang sarili mo lang. Guro, aalis na ako. Anak, kumusta? Nakausap mo ba ang guro? Tungkol ito sa iyong kinabukasan, hindi natin ito pwedeng sirain. Unang pwesto? Anak. Anak, Unang pwesto? Imposible. anak. Huwag mo akong ganyanin. Alam mong mahalaga ang pag-aaral. Alam mo yon, Nay? Di ba? Sabi mo, hindi ka naman nag-aral ng mabuti. Hindi mo ako tinulungan. Pero ngayon, bakit ka nakikialam? Bakit? Sa lahat ng pagkakataon, sa aplikasyon sa grad school, binago mo ba ang aplikasyon ko? Nay, sinira mo ang buhay ko. Anak, huwag mong gawin to. Hindi ko sinasadya. Hindi ko alam. Pumasok ba? Bakit mo binago nang hindi nagtatanong? Nanay ka ba talaga? Naiinis ka bang makita akong magtagumpay? Hindi. Pagkatapos ng lahat ng hirap na pinagdaanan ko, para maipanganak ka, lahat ng ginawa ko ay para sa ikabubuti mo. Ikaw, kung sa Songhua University ka nag-aral, akala ko magtatagumpay ka. Magtagumpay? Ha, sira na ang buhay ko. Sinira mo ito, Nay. Hindi. Hindi ako ang may gawa. Kasalanan ni Jisiona. Sabi niya, pwede kang pumunta. Ang taas ng mga score mo. Siyempre, dapat kang mag-apply. Nagtiwala lang ako sa sinabi niya. At binago ang aplikasyon mo. Ano? Giseona? Gideona, totoo ba ang sinabi ni Songjay? Inudyok mo ang nanay ni Songjay na baguhin ang aplikasyon at dahil doon, tinanggihan si Songjay? Hindi totoo iyon. Huwag kang magsalita ng walang katuturan. Tiyak na sinabi mo iyan, hindi ba? Ipaliwanag mo ng maayos sa nanay ni Songjay. Ma'am. Nang tumawag ako noong araw na iyon, sinabi mo na pwede akong pumunta, hindi ba? Kung may ebidensya ka, ipakita mo. Na sinabi ko ang mga ganyang bagay, may ebidensya ka ba na direktang sinabi ko ito? Sinusubukan mo bang umurong? Tiyak na sinabi mo iyan, hindi ba? Ako ikaw ngayon. Tigilan mo iyan. Ano na ang silbi niyan? Sa huli, binago ni nanay ang aplikasyon ko. Kaya, tinanggihan ako, hindi ba? Kahit na siya ang nag-udyok, ikaw ang unang tumawag, hindi ba? Pinago mo ang aplikasyon ko, nasira na ako ngayon. Sinasabi ko sa iyo, hindi ako iyon. Si nanay ang unang tumawag. Kaya sa huli, wala kang problema? Ako rin. At ang nanay mo rin. Pareho kayong salarin, di ba? Kung tratuhin kita ng mabuti, nanlalait ka.
At kung hindi, lalo ka pang nag-iingay. Ikaw lang ang kawawa. At lahat ng tao sa mundo ay binubuli ka, iyan ang iniisip mo. Kaya ko sinabi, bakit hindi ka nabuhay ng mas mabuti? Ito ang tinatawag na anihan ng iyong itinanim. Giseona, sa pagkakataong ito, kailangan mong managot. Ikaw ang mananagot sa mga gastusin sa pamumuhay ni Songjae at sa susunod na taon, sa Songhua University, ipasok mo siya. Kami ay naghiwalay na. Ang lalaking ito ngayon, hindi na bagay sa akin. Sino ka ba? Tingnan mo ang sarili mo. Hindi ka naman maganda. Mahirap lang ang pamilya mo. Saan ka nakakuha ng kapal ng mukha? Hindi ka ba tumitingin sa salamin? Sino ka para sabihing hindi ka bagay? Magpakabuti ka. Kahit pumasok ka sa pamilya namin, walang kwenta kang babae na tinanggap ka ni Songjae. Ay dapat ituring na karangalan. Tama ang nanay ko. Kailangan mong mag-ulit ng taon kasama ako. Ito ang utang mo sa akin. Ano? Ako, may utang sa iyo. Siyempre. Kung hindi dahil sa iyo, sa ngayon ay nakatanggap na ako ng acceptance letter mula sa Songnam University at isang maliwanag na kinabukasan ay naghihintay sa akin. Kung mag-ulit ka ng taon kasama ako, ang paghahanda mo sa pag-aaral sa ibang bansa ay papansinin ko na lang. So ang sinasabi mo, kailangan kong magbayad ng iyong gastusin sa panahon ng iyong pag-ulit? Siyempre. Siyempre dapat ikaw ang responsable doon. At hindi lang ang aking mga gastusin, kundi pati ang nanay ko. Dapat mong alagaan ng mabuti para makapag-focus ako sa pag-aaral lamang. Ito ay hindi lang para sa akin, kundi para sa ating kinabukasan. Bakit wala kang sinasabi? Magsabi ka ng salamat agad. Ang pagbibigay sa iyo ng pagkakataong ito ay dahil mabait si Songjae. Kung hindi, isang babaeng tulad mo ay hindi makakatapak sa bahay namin. Cha Seung-ye, nagkamali ako sa iyo. Hindi ko alam na magiging ganito kakapal ang mukha. Gumising ka sa katotohanan. Uuwi na ako at kailangan kong maghanda para sa pag-aaral sa ibang bansa. Alis na ako. Mahal? Maganda ito. Masyadong mahal. Mayaman kang babae, di ba? At sa mga oras na ganito, kuripot ka ba sa pera? Masyadong makulay. Hindi ko ito style. At malapit na akong mag-abroad, ang pagsusuot ng mamahaling damit. Kung maglalakad ako, mabubulsa ako. Nanay, tingnan mo ito. Tingin. Nagbebenta sila ng parehong damit online, 7.9 na yuan, ang mga damit na suot ko sa eskwela. Lahat yon binili ko online. Bumili ka rin para sa akin. Mayroon din sila nito? Parang binibigay na lang nila ng libre. Ang ganda talaga. Pumupunta ka sa tindahan, tumitingin ng damit tapos bibili ng peke online? Kung wala kang pera, huwag kang mamili. Nakakahiya naman. Ano itong amoy? Naamoy ko rin. Anong amoy yon? Ito pala ang amoy ng kahirapan? Ma'am, bakit mo ako sinasaktan? Ma'am, bakit mo ako sinaktan? Ikaw ang nagsimula. Karapat-dapat ka naman, di ba? May mali ba akong sinabi? Nagpa-picture ng mga designer na damit para bumili ng peke online? Tama ba? Hindi ka naman nag-iisip na bumili ng damit pang graduation mo online rin? Di ba? Peke? Tama si Unay. Wala kang hiya. Nagpa-picture ng mga designer na damit para bumili ng peke online? Pero, bagay naman talaga sa'yo. Sa mukha mong pangit, mas bagay sa'yo ang peke. Paano ito? Mga bagay na tulad nito hindi mo kailanman kayang bilhin sa buong buhay mo. Tama. Ang on-eye namin bumili ng damit lang ng 4 na milyon won. Isang 16 na milyon won na tiara. Nabook na namin.
Go iyon iba ka talaga. Galing sa pera ng tatay mo na tubo, hindi mo naman yon binili gamit yun, di ba? Pangit ka. Anong sinabi mo kanina? Ang anak namin ay ganito, ang nakikita mo ay pansamantala lang. Ikaw na pandak, isang pangit na pandak. Naglakas loob na insultuhin ang anak ko? Gusto mo ng isa pang sampal? Jason, tigilan mo na ang pagpapakatanga. Kung sobrang tiwala ka sa graduation, mag-ayos ka ng maganda at subukan mong talunin ako. Anak, hindi ba panahon na para humiwalay? Wow! Yun Ang ganda mo talaga ngayon. Ang ganda rin ng damit mo. Salamat. Siyempre maganda siya. Ang damit ni Yun ito ay isang luxury brand. Bagong labas noong nakaraang linggo. Nagkakahalaga ito ng 4 na milyong won. At yung tiara din, sabi nila ito lang ang isa sa Songhua City. Ang maliit na bagay na iyon ay 16 na milyong won. Talagang klase, gaya ng inaasahan. Ang tiara na iyan dahil suot mo ito. Yun Lalo itong kumikinang. Gusto mo bang sumayaw sa akin? Yun gusto ko ring sumayaw sa iyo. Magsisimula na ang graduation party? Dumating na ba ang lahat? Sa tingin ko nandito na ang lahat. Teka, nasaan si Jiseon? Jiseon? Hindi nga. Si Jason ba iyan? Pero paano siya naging napakaganda? Para siyang ibang tao. Ngayong tinanggal niya ang kanyang braces, ang ganda na talaga niya. Cha Sung-jae, ang nobya mo, ganoon ba siya kaganda dati? Si Jason talaga? Bakit ang ganda niya? May na-miss ba ako? Prinsesa siya. Pero ang tiara na iyan ay eksaktong katulad ng kay Ayuna. Sa Songhua City, narinig ko iisa lang. Yung pulubi, paano niya na-afford iyon? Malamang bumili ulit ng peke online. Ang tiara ni Yunai ay top quality na diamante. Walang paghahambing sa peke. Piafi. Tingin pa lang kung ikukumpara kay Seona. Mukhang mura. Tama. Yung kay mukhang peke. Eunay? Anong nangyayari dito? Ganda. Jiseon, ano ka? Tigilan mo na. Pwede bang magpanggap na hindi nangyari iyon? Cha Sung-jae. Sa iyong chip, wala bang salamin? Tingnan mo ang sarili mo. Sa tingin mo, sapat ka para sa akin. Jiseon, mangyaring magkaroon ka ng kahihiyan. Jason, dahil lang nagsuot ka ng maganda, akala mo prinsesa ka na? Bilang kaklase, nagbibigay ako sa iyo ng payo. Ang kabit ng may asawa. Len, hindi nagtatagal. Ngayon si Song-jae kapag binigyan kanya ng pagkakataon, hawakan mong mahigpit. Tigilan mo na ang pag-aarte mong mataas. Ang pagpapakalat ng maling chismis ay may kaso sa batas, na ako ay kabit. May ebidensya ka ba? Ang damit mo ang ebidensya, di ba? Kung hindi ka kabit, ang damit at tiara na iyan, paano mo binayaran ng mga iyan? Go iyon Ang sinabi mo kanina. Pwede mo bang ulitin? Itatala ko at isusumbong kita sa pulis. Kung ako man ay kabit o hindi, hayaan mo ang pulis ang magdesisyon. May kumpiyansa ka ba? Bakit naman? Paano mo ako i-frame? Duwag. Tumahimik ka. Siya, gaya ng sinabi mo, kung binili mo ang mga damit na ito, dalhin mo ang mga magulang mo dito at sa harap nila, patunayan mo. Tama na, tigilan mo. Hindi na kailangan yon. Kuya, Jiseon,
Binabati kita sa pagtatapos mo. Hindi ba iyon si Kuya Lee Changjun? Ang pogi niya. Sa ating graduation party, bakit siya nandito? 2 taon na siyang graduate, di ba? Makikiraan. Mag-ingat ka. Matangkad, maganda ang pangangatawan, at may guwapong mukha. Dati, akala ko si Cha Sung-jae ay gwapo, ngayong ikinukumpara ko sila. Ganito, walang laban. Pero, itong kuya, paano niya ako naalala? Kilala pa niya ang mga magulang ko. Kuya, bakit ka pumunta rito? Pumunta ka ba para pumanig kay Jay? Isang tanyag na negosyante sa lungsod ng Songhua, YNN, Ji Yeon-hee. Seryoso ba yan? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Habang tayo'y nagde-date, bakit wala kang sinabi? Sa lahat ng oras na iyon, sinusubukan mo ba ako? Talagang nadismaya ako. Kung mayaman man ang pamilya ko o hindi, ano ang kinalaman mo diyan? Para maging manugang na kasama namin sa bahay. Wala ka namang kwalifikasyon. Kaya, Jishon ay hindi nang akit ng lalaking may asawa. Siya ay talagang galing sa mayamang pamilya. Ang restaurant na pinag-part-time niya, ito ay restaurant ng kanyang pamilya. Magkaklase tayo. Tigilan mo na ang pagpapakalat ng mga maling chismis. Hindi ko rin alam. At hindi naman niya sinabi sa akin ng maayos, di ba? Dahil lang hindi niya sinabi sa'yo, pwede ka bang magsalita ng ganyan ng walang ingat? Kahit na babae ka rin, bakit ang sama ng ugali mo? Ang pera ba ang lahat? Kayo? Dati? Wala kayong sinasabi? Pero pagkatapos, malaman na mayaman siya, bigla kayong pumanig sa kanya? Kaawa-awa. Go yun ikaw. Nagsusuot ka rin ng peke. Bakit ka nagsisigaw? Tama iyan. Ang damit niya ay totoo, pero ang tiara ay peke. Nang mahuli siya, sabi niya binili niya sa internet at nagdahilan. Sino ang tumatawag ng kaawa-awa kanino? Peke kang gaga. Kayo. Sung-jae, magkasama tayong lumaki, di ba? Siya, Sung-jae, may sasabihin ka. Alam mo kung anong uri ng tao ka. Ikaw, ang mas nakakaalam. Si Cha Sung-jae, na may gusto kay Go Yun-ae. Pati siya sinasabi iyon? Totoo, ang ugali ni Go Yun-ae ay hindi maganda. Go yun na eh, pati si Cha Sung-jae iniwan ka. Ang graduation party ay magsisimula na opisyal. Ano ang silbi ng pagkakaroon ng pera? Walang sasayaw sa iyo. Sona, sasayaw ka ba sa akin? Sasayaw ka ba sa akin? Sa iyo? Walang gustong sumayaw sa iyo. Nag-aarte kang mataas at makapangyarihan. Jiseon, ang unang sayaw ng araw na ito kasama ko. Gusto mo bang sumayaw tayo? Si, Hindi. ano ang problema? Sayawin mo ang unang sayaw kasama ako. Hindi. Jiseon, hindi ko talaga alam. Kung sinabi mo lang sa akin ng maaga, Kung sinabi mo sa akin kanina, kung anong klase kang tao, paano ko malalaman? Tapos ka na, kaya umalis ka na dito. hindi ka dapat magalit. Kumalma tayo. Gusto niya ako. Para sa akin, pumunta pa siya sa Mugang University. Kaya madali lang, walang paraan na makikipag-break siya sa akin. Para pagsilosin ako, kasama si Lee Changjun. Sayaw lang naman. Kung aalis ako ngayon, matatalo ako.
Tama, iyon talaga. Oh, henyo talaga ako. Ang mga babae ay nagseselos ng sobra na kung sasayaw ako sa ibang babae, hindi rin siya mananatiling nakatigil. Gusto mong sumayaw sa akin? Seungya, ganyan ka talaga. Patuloy. Papa rito. Okay lang. Huwag kang mag-alala. Anong ginagawa mo? Seungjae, anong problema? Bakit ka tumigil? Wala na akong gana. Bakit pa ulit-ulit kang nagtatanong? Seungya, napuput ka na ba sa akin? Lumayas ka! Just Seungya, tinulat mo ba ako? Bakit ka sumisigaw ng ganyan? Tumayo ka na. Magkita tayo ulit. Seona, alis na ako. Kita-kita sa susunod. Paalam. Magkita ulit tayo. Seon ihahatid kita sa bahay. Hindi, okay lang. May sarili rin akong sasakyan. Okay. Sa susunod na lang. Kita-kita ulit. Sumunod ka sa sasakyan sa harap. Seon Cha Seungjay, ano ka ba? Sinundan mo ako. Ako. Anong ginagawa mo? Hindi iyon. Sa totoo lang, kahit na ikaw ang unang lumapit sa akin. Ngayon, ako ay mas nagmahal sa iyo. Nakikita kitang kasama ng ibang lalaki kapag nakikita ko kayong magkasama, naiinggit ako ng sobra, parang mababaliw na ako. Seon magbalikan tayo. Baliw kang lalaki. Jishon, kumalma ka. Jision, mali ako. Sa nakaraang ilang araw, sobrang nasaktan ako. Araw-araw ay ikaw lang ang nasa isip ko, nabubuhay ng may pagsisisi. Nang makita kita ngayon, sobrang saya ko. Lahat ng sakit ay tila ganap na nawala. Seryoso ako. Pero noong ikaw, kasama ng lalaking iyon nakita kitang sumasayaw na magkasama, talagang naisip kong mababaliw ako. Sona, kaya pakiusap, magkita tayo muli. Cha Seungjay, tapos ka na ba sa acting mo? Ang acting mo ay hindi nakakabilib sa kahit sino. Ginamit mo ako para mapabilib ang ibang babae. At ngayon sasabihin mong mahal mo ako? Kahit na ito ay acting lang, hindi ito tama, hindi ba? Hindi. Ako rin ay naloko ni Go Yun na Pero ngayon, nakita ko na ang totoo niyang pagkatao. Maniwala ka sa akin. Ikaw lang, para sa akin. Talaga? Sumpa ko. Pero hindi kita mahal. Jision. Tama na. Hindi mo ba ako mahal? Lahat ng sinabi ko? Lagi kitang pinakinggan, di ba? Lumuhod pa ako at hindi mo pa rin ako pinapatawad? Kung ganoon, ngayong araw na ito ay magiging totoo ako sa'yo. Makinig kang mabuti. Naglalaro lang ako sa'yo. Aminin mo. Noong kasama kita, may katotohanan. Pero sa kasamaang palad, para sa akin, hindi lahat ang pag-ibig. Ano ang sinabi mo?
Ikaw, mula nang sabihin mo, mag-apply tayo sa Mugang University, mula sa puntong iyon. Wala ka na. Tigilan mo ang pagsisi sa iba, tingnan mo ang sarili mo. Lahat ng iyon ay nangyari dahil gusto mo. Kaya ginawa mo ang mga bagay na iyan, di ba? Hindi pwede iyan. Bakit hindi mo ako mahal? Ganon. Nandaya ka, di ba? May nakilala kang ibang lalaki, di ba? Lahat iyan ay dahil kay Lee Chang-jun. Iyang hayop na iyan, di ba? Alam mo ba kung anong klaseng tao siya? Siya ay isang playboy mula sa isang prestihiyosong universidad. Ilang babae na ang kasama niya? Dahil lang sumayaw kayo ng isang beses? Akala mo gusto ka ng iyang loko? Okay. Totoo na naging mas maganda ka. Pero alam mo ba kung anong klaseng tao siya? Alam mo ba? Dahil lang hinawakan kanya sa kamay ng isang beses, ibinigay mo agad ang puso mo sa kanya? Nakakaawa ka talaga. Tumahimik ka. Tumahimik ka. Mag-ingat ka sa sinasabi mo. Galit ka ba? Tama ako, di ba? Tumahimik ka. Ano ang ginagawa nyo? Hindi ba ninyo nakikitang inaapi ninyo siya? Palabasin ninyo siya ngayon din. Jizon, ako ang nobyo mo. Ganyan ka ba talaga? Ha? Teka. Sa tingin mo kaawa-awa ako. Ang pinakakaawa-awa ay ikaw. Dahil lang sa ilang salita mo, kung makita pa kita ulit. Ano na lang ang magiging itsura ko? Jizon, hindi ako mabubuhay kung wala ka. Mali ako. Patawarin mo ako. Lumabas ka. Kung guluhin mo siya ng isa pang beses, tatawag ako ng pulis. Mga gago, ako ang nobyo ng babaeng iyan. Kung magkita pa tayo ulit, hindi ko ito palalampasin. Jison. Anak, ano ang problema? Pumunta ka sa isang graduation party. Bakit ka umuwi ng ganito? Lumapit ka at kumain. Ang paborito mo, nagluto ako ng scrambled eggs. Kumain ka na. Isang buhay na walang nakikitang kinabukasan. Muntik na akong makatakas dito. Anak, anong problema? Nanay, natatakot ako. Ha? Nanay, alam mo ba? Muntik ko nang ibalik ang buhay ko. Itong bata ngayon? Ano bang sinasabi niya? Si Jisuna yun. Si Jisuna. Bahay ng pamilya niya. Hindi ko alam na mayaman sila. Gustong-gusto niya ako? Kung sana lang tinrato ko siya ng mas maayos, napanatili ko sana siya. Hindi na ako mag-aalala tungkol sa pera habang buhay. Nabuhay sana ako nang hindi nag-aalala sa pera. Sa kasamaang palad, pinakawalan ko si Jisuna. Gusto mong malaman kung ano ang pangalawang pagkakataon? Ano yun? Graduate school. Pero yun din. Nanay, ikaw. Sinira lahat. Anak, magaling ka naman sa pag-aaral, di ba? Makakapunta ka. Kung mag-aaral kang mabuti at magtatagumpay, sinong babae ang hindi magnanais sa'yo? Paano si Jisuna? Mag-aral ng mabuti at magtagumpay? Ha ha ha. Ha ha ha. Nanay, naalala mo ba kung gaano ako kahirap mag-aral? Nakalimutan mo ba kung gaano ako kahirap? Si Jisuna ay nagtuturo sa akin araw-araw, binilhan ako ng mga reference books, nag-solve ng mga problema kasama ako, kaya bumuti ang grades ko, di ba? Kung wala siya, wala ako. Alam mo, wala ako. Wala ako. Anong problema niya? Huwag mong damputin. Naku, ikaw talaga. Bakit ka ganyan? Ha? Hindi mo pa kailangan asikasuhin ang bahay, mga bagay na ganito. Hindi mo alam kung gaano kamahal. Naku, ang aking sinapit. Huwag mong damputin. Huwag mong damputin. Ang salitang, huwag mong damputin, hindi mo ba narinig? Hanggang kailan ka mamumuhay ng ganito? Ha? Bakit ako ipinanganak sa mga magulang na ganito? Bakit hindi mayaman si nanay? Wala ka namang pera?
Bakit mo pa ako inanak? Bakit mo pa ako inanak? Nasira ang buhay ko. Kasalanan lahat ni nanay. Ipinanganak ako sa mahirap na pamilya. Naging baluktot ako. Lumaki sa ganyang pamilya. Isang taong baluktot tulad ko. Ano pa bang magagawa ko? Kahit may dumating na oportunidad, hindi ko ito mahawakan. Siyungya, ha? Sa mga grado mo ngayon, makakapag-aral ka sa magandang universidad sa ibang bansa. Hindi ba yun posible? Ayaw mo bang mag-aral sa ibang bansa? Mag-aral sa ibang bansa? Magkano ba ang mag-aral sa ibang bansa? Matrikula at gastusin sa pamumuhay. Ako ang magbabayad. Huwag kang nagbibiro. Pwede ba tayong pumunta sa Mugang University? Narinig ko sobrang romantic daw doon. Doon, natutupad ang pag-ibig. Ano sa tingin mo? Seryoso ka ba? Siyempre. Bakit? Ayaw mo ba? Hindi mo ba ako mahal? Si, kung gusto mong pumunta, sabay tayo. Si? Kung hindi dahil kay nanay, kahit si Siona, hindi ko siya mawawala. Masama ako. Basura talaga ako. Seona, gusto mo bang pumunta sa club namin? Ah, club ng senior. Ito ang pinakamaluho na club sa Songhua. Ang membership fee pa lang ay 200 milyong won. Hindi ako makakapunta. Kailangan kong tumanggi. Ako na ang bahala. Libre lang. Kung si President Lee ang manlilibre, tiyak na pupunta ako. Sa sandaling pumasok ako, naamoy ko ang pera. Gaya ng inaasahan, top class. Seona, kumain muna tayo. Ako dapat ang magbayad. Ang pamilya ko ay nagpapatakbo ng restaurant, alam mo. Si, sa susunod, ikaw naman ang manlilibre. Baka si Senior. Imposible. Gusto niya ba ako? Ano? Ay, nasabi ko na. Ito ay. Maganda ang sikat ng araw dito. Gusto ko ito. Yun ay... Dahil nandito ka. Ano? Ano bang meron sa kanya? Seon, Gusto kita. Yeseon Jisun. Ano bang problema mo? Talaga bang nakikipag-date ka sa lalaking ito? Hindi naman ganoon katagal mula nang nag-break tayo. At may iba ka na agad? Bakit nagmamadali ka? Bakit ka nandito? Ako? Siyempre, dahil sa'yo. Dahil sa akin. Akala ko mag-aaral ka sa ibang bansa, tama? Gamit ang perang kinita ko sa part-time job ko, balak kong puntahan ka. Nagtatrabaho ako ng husto para sa kinabukasan natin. Nagtatrabaho ako ng husto, pero paano mo? May iba ka na agad? Jisun, kung gagawin mo ito, ako lang ang mukhang tanga, di ba? Kaya ang sinasabi mo ay, ginagawa mo lang ang gusto mo, gamit ang dahilang para sa akin. Sinusundan mo ako hanggang sa ibang bansa. Sinasabi mo ba na susundan mo ako? Hindi. Ito, paano naging pagsunod ito? Ito ang puso ko. Tanggapin mo man o hindi, wala akong pakialam. Kailangan kong gawin ito. Ang aking orasang sahod ay 20,000 won ngayon. Kung magtatrabaho ako ng 8 oras sa isang araw, iyon ay 100 at 60,000 won. Hindi masama, di ba? Kung mag-ipon ako sa break, makakabili ako ng round-trip plane ticket. Chasongye. Nag-break na tayo. Tapos na ang relasyon natin. Ang pag-break ay kinakailangan ng 2 tao. Hindi ako pumayag. Paano naging tapos? Hindi kita sinukuan.
Para sa kinabukasan natin, magtatrabaho ako ng husto. Pero, paano mo? Makikipag-date sa iba? Wala ka bang awa sa akin? Inaapi mo si Seona sa harap ko? Cha, Sungya. Kaya mo bang harapin ito? Nagsasalita ako dito? Ano sa iyo iyon? Ha? Ano bang dapat kong asikasuhin? Alam mo ba kung ano itong lugar na ito at nagkakagulo ka? Niloloko mo ako. Eksakto. Alam mo ba kung nasaan ka? Ano na namang problema ang ginagawa mo? Ako. Iyon. Seon, kahit na hindi tama ang sitwasyon ngayon, maaari kitang dalhin sa ganitong lugar. 0. Sandali lang? Cha Seongjay. Tapos na tayo. Kaya tumigil ka na sa pang-aabala sa akin. Seona, huwag kang makipag-usap sa isang gago tulad niya. Ha? Amo? Kailan ka dumating? Kung sinabi mo sa akin ng maaga, lalabas sana ako para salubungin ka. Ikaw ba ang kumuha sa taong ito? Ikaw ang amo dito? Gusto mong mamatay? Siya ang binata ng Hansung Group. Kasama ang restaurant na ito, ang buong club ay pag-aari ng Hansung Group. Pasensya na, ang pagsasanay ng mga kawani ay kasalanan ko. Seon, ano ang gagawin natin sa taong ito? Nakapasok ba siya dito? Nagpilit siyang pumasok. Ang aming restaurant ay nangangailangan ng magandang itsura at siya ay mukhang disente. Kaya lang ako ay umupa sa kanya. Masyado siyang payat. Hindi siya magaling. Narinig mo si Seon, di ba? Palayasin mo siya, ngayon na. Umalis ka dito? Bakit mo ako pinaalis? Ha? Kahit na ikaw ang amo, hindi mo ako maaaring tanggalin ng walang dahilan. Ito ay labag sa batas paggawa. Batas paggawa? Dahil nagsasalita ka ng walang pakundangan, ang aking mga bisita ay hindi komportable. Kahit na ako ay isang customer, tiyak na mai-report kita. Lalo na't ako ang amo dito. Sapat na ba iyon na dahilan? Umalis ka. Sumunod ka sa akin. Malapit na tayo. Ngayon, salamat. Wala iyon. Kahit wala ako, kaya mo naman yun. Tama. Aalis ka sa susunod na linggo, di ba? Anong gagawin mo hanggang doon? Bago ako umalis, magpaparty ako kasama ang mga kaibigan ko para makapagpaalam ng maayos. Mga kaibigan lang ba ang aanyayahan mo? Ako. Ikaw, senior, special kitang iimbitahin. Jisun, gusto kita. Lee Changgun, gusto ako. Pero tayo 2 beses lang nagkita. Ang mukha niya ay talagang gwapo. Ang ganda rin ng kamay niya. Baka iba. Ay naku, ano ba tong iniisip ko? Seon, ang ganda mo talaga. Lee Changgun? Kumusta? Seon, sabay tayo sa Shinji Bookstore para bumili ng mga libro. Masyadong mahal doon. Pumunta tayo sa ibang lugar. Binigyan ako ni nanay ng panggastos, 600,000 won lang. Sa pamilya natin yung bookstore. Pumunta ka at pumili ng kahit anong gusto mo. Si
Seona. Hindi mo pa rin ako makalimutan, ha? Bibili ka ba sa akin ng reference books? Papasok ako sa magandang universidad at papasayahin ka. Huwag kang mag-isip ng mali siya. Bakit nandito ka na naman? Seona. Karaniwan, ikaw. Bumibili ng libro online, di ba? Na nagtatrabaho ako dito part-time. Pumunta ka dahil alam mo yun, di ba? Ang mga babae sadyang gustong magsabi ng kabaliktaran. Alam ko na lahat. Si Seona ang girlfriend ko. Kasinungalingan yan. Ngayon naniniwala ka na ba? Nag-a-acting ka lang, di ba? Ngayon maniniwala ka na, di ba? Puta ka. Puta ka. Puta ka. Ako. Amo, anong nangyayari? Kalad ka rin ang taong ito palabas. At Hansung Group sa blacklist ng pag-hire ng empleyado, ilagay ang impormasyon ng taong ito sa lahat ng kasosyong kumpanya rin. Ibahagi ang impormasyon ng taong ito. Cha Seung Jae. Narinig ko si Jisona ay may party. Ay, anong magandang regalo? Matagal ka nang nagde-date sa kanya? Alam mo kung ano ang gusto niya, di ba? Party? Anong party? Son ang nagsabi sa'yo na sabihin sa akin? Ako pa rin. Talagang mahal ako. Oo, tama. Sinabi ni Seona na sabihin ko sa'yo. Oy, Wow, Seon ah. Ang laki talaga ng bahay mo. Swerte mo. Sa susunod na buhay, gusto ko ring maging anak ng mayamang pamilya. Sana ipanganak ako sa isa. Miss, sa tagal naming magkaklase, bakit ka ganyan umasta? Ang tahimik mo kasi. Naanak ka ng mayaman? Bakit hindi mo sinabi? Eto, salamat Son ah. Salamat. maraming masarap doon. Kumain hanggat gusto mo at magsaya. Yeseon, pumunta rin ako. Patiin mo naman ako, diba? Hindi kita babatiin. Ang sungit mo naman. Magkaklase tayo, Dahil lang mas maganda ako sa'yo, hindi mo ako babatiin? Ang buhay mo, mabuhay ka ng ganyan magpakailanman. Yung damit sa graduation party, Suot mo yon, di ba? Ang mga tao ngayon dito lahat ay galing sa mayayamang pamilya tulad ni Seon ah. Kaya lahat sila. Nagdamit lang ng simple nang pumunta sila. Pero ikaw, yung suot mo, ano yan? Sinya, pumunta ka rin pala? Senior? Sinya? Naalala mo ba ako? Ako. Pwede kang umusog ng kaunti? Hindi ko makita ang nobya ko. Ano? Jisun, makikipagkita ka sa senior? Isang mayabang na tulad mo sa nobya ko ay walang karapatang magsalita ng ganyan. Ako ang unang nagustuhan si Siona. Sumunod sa kanya, at sa wakas ay nakilala ko siya. Ako? Isang mayabang? Senior, masyado kang lumayo. Bakit siya pumunta? Pagkatapos, mapahiya ng sobra sa graduation party. Paano siya nangahas pumunta dito? Sunya. Seongya, Tingnan mo si Seungya. Nakakatawa siya. Kung ako si Jay, tumakbo na sana ako sa hiya. Bakit siya pumunta?
Nakakatawa talaga. Isang bisitang hindi inanyayahan. Dumating ulit? Ang ekspresyong iyan. Huwag mong sabihin nagselos ka ba? Seona, nagdesisyon na ako tungkol sa ating nakaraan. Kalimutan na natin ang lahat. Dahil pupunta ka naman sa ibang bansa, hindi ka makakapunta ng madalas, di ba? Pero okay lang. Maghihintay ako. Magpakailanman. Mamahalin lang kita. Cha Seung-jae. Si Jiseon na. Naku. Diyos ko tabi. Naku. Naku Diyos ko. Seona, ito ba ang bahay mo? Diyos ko, ito pala ang tinitirhan mo? Ang ganda. Nanay, bakit ka pumunta dito? Naku, ang kulit mo. Pumunta tayo para makita ang bahay ng manugang natin, di ba? Bawal ba? Seryoso, itinago mo rin sa akin? Nakaayos ka ngayon? At kitang-kita ko ang pag-aayos mo ng buhok? Napansin ko na. Ikaw, pumunta ka para makipagkita kay Seon-ah. Umalis ka na. Naku, Seon-ah. Ang sitwasyong ito, bakit hindi mo sinabi sa akin kanina? Akala ko mahirap lang ang pamilya mo. Noong pumunta ako kay Sung-jae, nang pumunta ako sa bahay ni Sung-jae, bumili pa ako ng mga siomai. Yung mga nahulog sa sahig, yung pinulot ni Seung-jae at hinugasan, ibig mong sabihin yung mga siomai na yon. Nandoon ang basurahan. Eto, kainin mo? Hinugasan ko ito ng tubig. Malinis naman. Tama, alam mo naman ang nararamdaman ko. Dati, nagkamali ako, para kang walang narinig. Kasama ang ating Sung-jae, magkasundo kayo. Yung mga nakaraan, kalimutan mo na lang lahat. At, kapag bumalik ka mula sa pag-aaral sa ibang bansa, ihahanda ko ang kasal para sa inyo. Mag-anak ka agad pagkatapos ng kasal. Makikita ko na ang apo ko sa lalong madaling panahon. Naku, sobrang saya ko. Oo nga. Seon-ah, kung pupunta ka sa ibang bansa, ang mga babae, sabi nila naglalaro lang daw. Ikaw, pagpunta mo doon, hindi mo dapat gawin iyon. Cha Song-jae, kung ang nanay mo ay may sakit sa pag-iisip, dalhin mo siya sa ospital. Huwag mo siyang hiyain dito. Oy, sino ka? May nagsasalitang matanda. Hindi mo pa ba alam ang lugar mo? Ako ang nobyo ni Seona. Hindi ka bagay para kay Seona. Naintindihan mo? Nobyo lang siya, di ba? Hindi pa kasal. May pag-asa pa ako. Kayo ay naghiwalay na. Ako ang nobyo ni Seona. Hindi ba? Seona. Tama. Mga babaeng walang hiya. Jisona, dati sa anak ko kumakapit ka. Ngayon, kasama itong lalaki na naman. Naglilibang kayo? Ikaw, maliit na walang hiya. Hindi ka ba nahihiya? Sino ang may lakas ng loob na gumawa ng eksena sa bahay namin? Sino ang naglakas loob na gumawa ng gulo sa bahay ko? At sino ka ba? Ikaw ba ang nanay ni Jison? Magkapareho ang nanay at anak, mukhang malandi. Pinuntahan mo ang may asawa at pumasok ka sa bahay na ito, di ba? Huwag kang magsalita ng walang pakundangan. Seona, okay lang. Hoy, ikaw ilok mo ang pinto. At tumawag ng pulis. May tao na pumasok ng walang pahintulot sa bahay natin. Ikaw? Ang anak mong babae, itong walang hiyang babae. Dinaya ang anak ko.
Ni hindi kami nabayaran, bakit ka tumatawag ng pulis? Buksan mo ang pinto? Hindi mo bubuksan? Perfecto. Papalitan ko na rin naman yan eh. Buti na lang nasira. Ngayon, may pera na ako para bumili ng bago. Patla, pagdating ng pulis mamaya, sabihin mo sa kanila lahat ito. 1-2 bilyong won na plorera ang nasira. Tama, ang resibo. Ihanda mo na ng maaga. Ikaw, Ang kapal ng mukha mo na lokohin ako? Nakita ninyo yon, di ba? Itong walang hiyang babae ay magnanakaw. Umurong ka, aalis na ako. Umayos ka, bitawan mo ako. ma'am, Ana, mali ako. Patawarin mo ako sa pagkakataong ito lang. Mahirap ang pamilya namin. Pwede bang hayaan mo na lang ito? okay lang. Kung wala kang pera, pwede kang makulong. Kulungan? Hindi! Ma'am, pakiusap. Huwag mong gawin iyan. Marami kang pera. Kahit na masira ang isang florera, okay lang naman, di ba? Pakiusap. Minsan lang. Pabayaan mo na. Ana, wala akong pera. Kamakailan, gusto kong magbukas ng isa pang tindahan, pero kinulang ako ng pera. Eksakto. At, bakit nila dapat pabayaan? Ikaw at ang iyong nanay, hindi ninyo pinagbigyan ng anak ko, di ba? Iyon ay, Sona? Sona? Anak, Seona. Pakiusap. Kung isa sa alang-alang ang samahan natin, hayaan mo na lang ito ngayon. niloko mo ako noong sinabi mong pumunta tayo sa Mugang University. Naisip mo ba ang samahan natin? Ana, Ilegal na pagpasok at sadyang paninira ng ari-arian, pumunta tayo sa istasyon ng pulis. hindi. Ito ang bahay ng manugang ko, at ito ay usaping pampamilya. Huwag kang makialam. Nanay. Jiseon. Ganito ka ba talaga dati? Nagkamali ako ng paghusga sa iyo, nanay. Mga anak, magpatuloy kayo. Seona, tinakot ka ng nanay mo, di ba? Mahal ba talaga iyon? Hindi naman ganoon kamahal. Ang presyo ng florera ay 2 bilyong won lang. Pero nasa amin ang resibo. At ang pagtatasa, kaya ang ebidensya, ay sapat. Si Cha Sung-jae at ang kanyang nanay, hindi na nila mababayaran sa buong buhay nila. Wala silang choice kundi makulong. Guro, Seona, dumating ka? pumunta ako para kunin ang mga dokumento. Si. Eto. Salamat. Cha Sung-jae ay laging medyo mabagal. Sinisikap mo siyang sanayin ng todo sa loob ng 3 buwan at nagtutor ka pa sa kanya, bahagya lang tumaas ang kanyang marka, nakakaawa, wala lang talagang swerte. Tama, di ba? Walang pahintulot. Sa buhay na ito, si Cha Sung-jae hindi na makakatagpo ng tutor na tulad ko. Muli, kahit umulit siya ng 1 taon, sayang lang ng oras. Guro, lahat ay may kanya-kanyang tadhana, sa palagay ko. Sinubukan kong baguhin ang kapalaran ng iba, at muntik na akong masaktan. Mula ngayon, igagalang ko ang mga tadhana ng iba. Oo, tama ka. Salamat. Kung gayon, ako'y alis na. Paalam. Mula ngayon, ang aking buhay ay magniningning ng mas maliwanag, at si Cha Sung-jae ay mabubuhay sa kadiliman magpakailanman. Ang ating mga buhay ngayon ay ganap ng hati. Hindi na tayo magkikita pa, di ba? Tigil maglaro at subukan mo ito.
Masarap ba? Sobrang sarap. Nanay, kung mag-abroad ako, hindi na ako makakain ng luto mo. Paano ako mabubuhay? Kapag nandyan ka na, kumain ka ng maraming masasarap na pagkain. Pagbalik mo at magbukas ka ng restaurant, mamumuhunan si Nanay Dian. Ang nanay ko talaga ang pinakamahusay. Sino yan? Oo, darating. Changjun, anong dala mo rito? Ma'am, gusto kong imbitahin si Seona sa bahay ko at kumain ng sama-sama. Okay lang ba? Kuya, bilisan mong pumasok. Si nanay ay gumawa ng bola-bola. Talagang masarap sila. Bakit ka nagbihis ng magara? Seon, sa iyo, may sasabihin ako. Bilisan mo at umalis ka. Bobo mo. Eto. Tikman mo? Ang ganda ng bahay mo. Ano ang gusto mong sabihin? May ipapakita ako sa iyo. Kuya, ito ay. Ako. Sa araw ng seremonya ng pasukan. Makikiraan po. Mag-ingat ka. Pagkatapos, nung nagkasalubong tayo, lumingon ka rin. Tumingin sa akin. Isang babae. Sa unang beses ko siyang nakita, hindi ko siya maalisan ng tingin. Siguro dahil sobrang nakakasilaw ang sikat ng araw, ang kanyang buhok. Parang seda, kumikinang. Nagkunwari akong nakikinig sa aralin, pero ang totoo, nakikinig ako ng musika. Ang cute. Ang cute. Bakit lahat sinasabi na pangit siya? Sa paningin ko, maganda siya. Hindi. Sobrang ganda niya. Ito. Noong ikalawang taon ko, may braces at pangit na pangit ako, kaya nabubuli ako. Ayaw kong tumingin sa salamin. Araw-araw nakayuko ako. At nag-aral lang. Ako. Ang mga pagkakataong nahirapan ako. Sa iyong paningin. Kumikinang ng ganito. Ito. Ito ay. Sumbal. Sabihin mo ng totoo. Simula kailan mo ako nagustuhan? 3 taon na ang nakalipas. May nagustuhan akong babae. Noon, yung babaeng iyon. Puro aral lang ang alam, kaya ayaw ko siyang gambalain. Nagantay lang ako. Pero habang naghihintay ako, lalo akong nababalisa. Sa wakas, malapit na siyang magtapos. At narinig kong mag-aaral siya sa ibang bansa. Kung patuloy akong maghihintay, pakiramdam ko, mapag-iiwanan ako. Giseon, gusto kita. Mula ng unang beses na makita kita, nagustuhan kita. Pero, malapit na akong pumunta sa ibang bansa. Ilang taon lang naman, di ba? Kaya kong maghintay. Hindi mo na kailangang maghintay. Giseon, salamat sa paglapit mo sa akin. Sona, pagbati sa iyong pagtatapos. Nagtiyaga ka. Seona, ikaw at si Senior Changjun ay matagal nang nagdi-date. Kailan kayo ikakasal? Huwag mong pag-usapan yan. Nandito rin si Cha Sung-jae. Ang mga mata niya medyo kakaiba.
Sa simula, si Cha Song-jae ay hindi imbitado. Pero nalaman niya kahit paano at pumunta pa rin. Mag-ingat ka. Kakaiba ang kilos niya kamakailan. Sasabihin ko sa senior ko na sunduin ako. Hoy, mga kasama, isa pa tayong inom. Kita-kits. Sinundan mo rin ako sa huli. Cha Song-jae, talagang hindi ka nagbago kahit kaunti. Tumigil ka! Cha Song-jae, ano ito? Tuloy lang sa paglalakad. Gusto mo bang pumunta sa nanay mo? Anong tapang mong banggitin iyon? Ang nanay ko, dahil sa'yo at sa iyong nanay, napasali sa isang bagay na katawa-tawa at dinala palayo. Sinira mo ang buhay ng nanay ko. Sinira mo ito. Gawin natin ito. Ang utang na naipon mo, babayaran mo gamit ang iyong katawan. Sa loob ng 4 na taon, ang iyong katawan ay tila gumaling na. Gusto ko ito. Ha ha ha. Ang Jisung Group? Ang binibini kasama ang isang lalaking tulad ko. Kung gugugol ka ng isang gabi, pabalikan ka ba ng Jisung Group? Kanina lang, nakipag-ugnayan ka kay Lee Chang-jun para sunduin ka niya, hindi ba? Kahit na makita, nakasama mo si Lee Chang-jun, patuloy pa rin ba siyang makikipagkita sa'yo? Tigilan mo iyan. Ha ha ha. Ang panginginig mo ng ganyan ay katulad lang ng dati. Cha Song-jae, sa loob ng 4 na taon, laki ng pinagbago mo. Paano ka naglakas loob na gumamit ng espada? Hindi mo alam, di ba? Ako ay 9th degree black belt sa taekwondo. Hindi mo ako matatalo. Niloko mo na naman ako. Nagkukunwari ka lang bang natatakot? Ngayon, naiintindihan mo na ba sa wakas? Song-jae, Nagbibiro ka. Hindi ito biro. Hindi na natin ito mababago. Sinira mo ang buhay ko. Economics? Inaamin mo ang 1 quarter. Liham ng pagtanggap mula sa Stanford. Pag-enroll sa Setyembre. Kahit 4 na taon na ang nakaraan, niloko mo ako? Niloloko mo na naman ako ngayon? Bakit mo pa rin ako niloloko? Ire-report ko ito. May tao. Binantaan ako ng kutsilyo. Teka, malapit na susunduin kita. Pakakainin kita ng libre. At bibigyan kita ng tirahan. Jisun, kahit na ganito ako ngayon, hindi pa rin ba sapat? Gagawin mo ba talaga ito? Hindi sapat. Dahil may natitira kang kakayahan. Parin. Nakakaraos ka, ha? Mag-apply ka lang sa Mugang University. Sinabi ko sa iyo na, para sa bagay na, napakaliit, kailangan mo ba akong sirain? Mayaman ang pamilya mo, ipinanganak kang may lahat, di ba? Ang buhay ko. Dahil sa iyo, ay ganap na nasira. Lahat ay dahil sa iyo. Ikaw ang nagsimula. Kung hindi mo sinubukang saktan ako muna. Namumuhay sana ako ng maayos ngayon. Hindi sana naging ganito. Na napunta ka sa ganitong kalagayan, ay sarili mong gawa. Parin sinisisi mo lahat sa akin pagkatapos ng lahat ng ito. Cha Song-jae, talagang pare-pareho ka, di ba? Ang kapal ng mukha mo ay pareho pa rin noon. Palagi kang ganyan. Tuwing may nangyayari, sinisisi mo lagi ang iba.
At kumikilos ka na para bang ikaw lang ang naagrabyado. Lahat kailangang magpatawad sa iyo. At sa buong mundo, ikaw ang pinaka-naagrabyado. Bakit? Ano ang gusto mo? Seon A. Okay ka lang ba? Oy, kumalma ka. Kukunin namin ang salarin. Seon A. Bakit mo sinabi sa akin na maghintay? Sa susunod na eskinita? Buti na lang walang malubhang nangyari. Talagang tinakot mo ako. Opa, ayos lang ako. Kailangan kong harapin ito ng mag-isa. Kung ikaw sana ang pumagit na ngayon, siguradong patuloy pa rin siya. Sa pagsunod sa akin at panggugulo sa akin. Kailangan ko siyang supilin ng personal para sumuko siya. Hindi. Masyado akong nag-aalala. Mula ngayon, saan ka man pumunta, sabihin mo muna sa akin. Magtatalaga ako ng bodyguard. Nakuha mo ba? Kilalang kilala ko si Cha Song-ja. Binubuli lang niya ang mga mahihina dahil nasaktan siya ng gusto ngayon. Hindi na siya mangahas guluhin ako ulit. Huwag mong alalahanin ang bastard na iyon. Mag-focus ka na lang sa paghahanda para sa kasal sa susunod na buwan. Mag-focus ka diyan. Seona, sabay na tayo. Nanay, nandito na tayo. Sige. Dahil tapos na ang seremonya ng engagement, ngayon maghanda ka na lang sa kasal. Inay, para kay Seona, gusto kong magbigay ng regalo. Pwede kang maging saksi, Inay? Si. Seona, sa pangalan mo, binili ko ang mga bahay na ito. Mula ngayon, kahit saang lungsod ka pumunta, magkakaroon ka ng tahanan. Ang galing. Magkano ito? Lahat ito ay mga stock sa ilalim ng pangalan ko. Inilipat ko ring lahat ito sa pangalan mo. Hindi mo kailangang gawin ito. May pera ako. Ang mabuting asawang lalaki dapat ibigay ang lahat ng kanyang ari-arian sa kanyang asawa, sabi nila. Seona, gusto kong maging mabuting asawa. Pero hindi pa nga tayo kasal. Itinuturing na kita bilang asawa ko. Ang mga gintong pulseras na ito ay hindi gaanong mahalaga, pero ako mismo ang gumawa nito. Sana magustuhan mo sila. Makintab sila at mukhang mahal. Mahal na mahal ko sila. Gaya ng inaasahan, ikaw lang ang aking opa. Ang gintong pulseras na ito ay medyo luma na, pero bakit napakaganda nito? Magandang gabi, mahal. Uy, mga kaibigan. Wow! Nakita mo ba ang artikulo? Ang babaeng ikakasal sa kanyang araw ng kasal ay dinukot at ginahasa pa. Sinira ng pamilya ng lalaki ang kasunduan at ibinalik ang mga regalo sa kasal at humingi pa ng bayad para sa gastos sa kasal. Nagdemanda pa sila. Masama ang kriminal, pero masama rin ang pamilya ng lalaki. Masama rin ang pamilya ng lalaki. Ang babaeng ikakasal lang ang biktima. Lumaki ito ng ganito. Lumaki ang issue ng ganito. Ano na ang gagawin ng babaeng ikakasal? Hindi mo alam? Ang babaeng ikakasal na iyon ay si Go Yun Ai,
Kung gayon, sino ang salarin? Cha Sung-jae. Vice Chairman, ang babaeng ikakasal sa artikulo ay dumating para makita ka. Sabi niya dahil sa iyo, Vice Chairman. Napunta siya sa ganoong sitwasyon. Ano ang gagawin natin? Papasukin siya. Oo. Seon A. Ang gusto ko ay ikaw. Dahil hindi kita mahawakan, sinira mo ako. Ano bang mali ko? Sinira mo ang buhay ko? Bakit ako magbabayad para sa mga kasalanan mo? Bakit ako dapat managot para sa parusa mo? Wala ka bang kasalanan? Sinubukan mo akong saktan, di ba? Ngayon, nasira ang buhay ko. At sa tingin mo makakakuha ka ng masayang wakas? Sa tingin mo ba may asong maniniwala niyan? Goeunay. Ang katotohanang nasaktan ka ay nakakaawa, pero ikaw din. May ginawa kang mali, di ba? May nagawa ka ring mali, di ba? Huwag kang magsalita ng walang katuturan. Walang katuturan? Dinaya mo ako para mag-apply sa Mugang University. Ang taong nagpa-apply sa akin. Sino iyon? Ikaw at si Cha Seung-jae. Sa pamamagitan ng pagbabago ng aplikasyon ni Cha Sang-jae, ang taong nagpabagsak sa kanya sa pagpasok sa paaralan, nanay ni Cha Seung-jae. Matapos mangako na mag-aaral sa parehong paaralan. Noong bumagsak si Cha Seung-jae, ang taong nag-iwan sa kanya. Ikaw iyon. Mula sa simula kayo ay mali. Dahil sa inyong kasakiman at pagiging makasarili, pinaparusahan kayo. Wala nang ibang masisisi. Pinaparusahan ba ako? Yun ba ang dahilan kung bakit ako napunta sa ganito? Dahil may nagawa akong mali. Nasira ba ang buong buhay ko? Wala na bang paraan para mabuhay ako? Tutulungan kita. Ako ang pinakamahusay na abogado sa lungsod ng Songhua. Kung gagamitin mo ang pangalan ko, tutulungan ka nila sa kaso. Bakit mo ako tinutulungan? Masama ka rin pero bilang isang babae na biktima ng krimeng sexual, hinuhusgahan ng mundo. Ayokong makita iyon. Mabuhay ng maayos simula ngayon. Huwag mong biguin ang iyong mga magulang. Mga magulang? Wala akong ganyan. Nanay, noong taon na nakulong ako, namatay siya. Dati naman akong maayos. Paano ako naging ganito? Ang Diyos ay malupit lang sa akin. Ang tagapagmana ng Hansung Group. Matapos ang mahabang relasyon, sa wakas, ngayon na ang kasal. Tingnan mo ito, Jisung. Siya ang ex-girlfriend ko. Baliw ka ba? Ang tagapagmana ng Jisung Group ay isang malaking chaebol. Para sa isang pulubi tulad mo, ano bang sinasabi mo? Baliw siya. Tara na. Ang tagapagmana ng Jisung Group ay sobrang yaman. Noong sinusundan niya ako, hindi mo yun nakita, di ba? Napakaraming pagpipilian sa buhay. Mali lang ba ang mga pinili ko?
nagmamahalan, at nagrerespetuhan. Kasama si Oppa, magpakailanman na ganito. Sana maging masaya tayo.